Ang una namin gagawin ay yung first stage, dapat may deklarasyon muna kung tuloy o hindi ang October 30. Ang pangalawa po is kahit na hindi mo naman i-fix kaagad kung ang deklarasyon mo ay postpone, kahit hindi mo muna i-fix yung period kasi hindi mo naman po alam kung kailan ma-issue yung desisyon ng Korte Suprema o yung lifting ng TRO ng Korte Suprema kung sakali man na magkakaroon ng lifting ng TRO. Ito ang naging pahayag matapos ang nakatakdang pagpasya ng COMELEC o Commission on Elections kung ipagpapaliban pa ba ang unang Bangsamoro Parliamentary Elections. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, magpupulong ang 7 miyembro ng COMELEC NBank upang desisyonan ang usapin. Kung saan sinabi ni Garcia na posibleng ilabas ang desisyon ngayon o sa susunod na araw. Matatandaan sinuspende ng COMELEC ang lahat ng paghahanda para sa halalan noong September 17. Ginawa ito bilang pagsunod sa Temporary Restraining Order o TRO ng Korte Suprema laban sa pagpapatupad ng Bangsamoro Autonomy Act o BAA No. 77. Ang nasabing batas ay muling naghahati ng 7 pwesto na orihinal na nakalaan sa lalawigan ng Sulu. Dito ay pinahayag ni Garcia na walang malinaw na batas na gumagabay sa distribusyon ng parliamentary districts. Kaya't inirekomenda ng Project Management Office at Law Department ang posibleng pagpapaliban. Tumanggap din ng COMELEC ng position papers mula sa iba't ibang stakeholders. Karamihan sa mga ipinasa ay pabor sa pansamantalang pagpapaliban ng halalan. Binigyan din ni Garcia na ang nakabimbing kaso sa Korte Suprema at ang umiiral na TRO ang magiging batayan ng kanilang desisyon. Nilinaw din niya na hindi nila sinisisi ang Korte Suprema sa pagkaantala ng eleksyon. Aniya, maaari namang gamitin ng COMELEC ang otoridad nitong ipagpaliban ng halalan ayon sa Section 5 ng Omnibus Election Code kung may matinding dahilan. Bahagi nito, nilinaw din ni Garcia ang sakaling magiging dahilan sa posibleng postponement. Pero nandun po sa whereas clause ng batas na ang kadahilanan ng postponement ay dahil ang postponement ay isa lang sa consequences. Isa sa mga consequences o dahil naipit na dahilan dahil nga po sa finix yung term of office ng barangay. Dati-rati po 3 taon, ngayong ginawa nilang 4 na taon na. At dahil sa 4 na taon ng ginagawa niya, magbabago po yung period kung kailan magkukonduct ng halalan. And dahil po dyan, as a consequence, kinakailangan i-reset ang eleksyon dahil doon sa pag-fix ng term na yon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.